Hello mga ka-stroke, welcome back to my channel. Ako nga pala po si Jeremy San Gabriel at isa din akong stroke survivor kagaya nyo. So disclaimer lang po, hindi po ako physical therapist at hindi rin po ako isang doktor o kung ano pa man. Lahat po ng sinishare ko dito sa aking channel ay based po sa experience ko as a stroke survivor. So ayun po, ang topic po natin ngayong araw na to ay para po dun sa nag-chat sa akin sa messenger na tinatanong ko yung mga naranasan ko ng araw na na-stroke ako. Pasensya po kung di ko na kayo nabalikan at di ko na kayo na-replyan kasi may problema yung mata ko. Nahihirapan ako mag-type. Mali-mali na yung mga tinatype ko, hindi ko pa napapansin. Pero po kasi yung mata ko naapektuhan ng stroke at sa paglipas po ng taon as stroke survivor, 6 years na po akong stroke survivor, lumabo na po at lumala yung paningin ko. Yung dating stigmatism ngayon naragdagan pa ng grado na, kaya hirap na yung paningin ko. Kaya madalas ako nagugulat na lang ako na bigla nang minasa harapan ko, pag ganun ako nung palang may dalawa na yung ano ko, bukod sa may stigmatism may grado na rin. Pasensya po kayo kung hindi ko na kayo nabalikan. So dito na lang po sa video. Marami na rin po kasi ako nagawang video before tungkol sa mga naranasan ko nung na-stroke ako, ng mga sintomas na naramdaman ko. So dito po medyo straight to the point na lang tayo, wala nang mahabang paliwanagan pa. So una po, nagising ako ng mga 9, sobrang sakit ng ulo ko. Pero kinakaya ko. Yung alam niyo po yung sakit na pag tumatayo ka, yung hindi mo yung grabe, yung parang binibiyak yung ulo mo sa sakit. Ganun po yung sakit. So, nag-prepare na ako ng ginawa ko, bumili ako ng yelo. Sabi ko parang ang sarap ng malamig na tubig. So, nilagay ko yung yelo dun sa, siguro mga 3 yelo. Nilagay ko sa timba. As nag-prepare na ako ng paligo kasi papasok po ako eh. Ang schedule ko ay 1 PM to 2 AM ng madaling araw. So, ayun. Naligo po ako. Ang sarap nung binuhusan ko ng malamig yung ulo ko. So ayun, nakapag-bihis pa ako, nakapasok pa ako. At dahil may yung best friend ko nakatrabaho ko, lagi ako nakasangkas sa kanya sa motor niya. Lumiyahe pa kami, papunta kasi sa Muntinlupa po ako, nagtatrabaho from San Pedro Laguna to Muntinlupa. Doon po yung trabaho ko. Pagdating ko sa company, so ayun, parang pansin ko, parang pag-grabe pa ako ng grabe yung sakit. Hindi nag-stay muna ako, hindi ako makagalaw. Tinatanong ako ng mga ko kasi ano daw nangyari sa akin. Sabi ko, sakit ng ulo ko, sobrang sakit na parang binibiyak. Hindi talagang hanggang ngayon nararamdaman ko po yung sakit ng ganung klase ng sakit. Grabe. Tapos, kachat ko yung kaibigan kong sa kabilang kasi po yung company pinapasukan ko dati may extension sa Muntinlupa. Bali, ang pinaka main doon po mismo dito sa lugar namin. Extension lang yung sa Muntinlupa. Doon ako naka-assign. So, kachat ko siya. Sabi niya sa akin, hindi daw niya maintindihan yung mga message ko. Tapos nung chinik ko ulit, iba na. Tapos yung kamay ko nanginginig pag tinatype ko. Hindi ko na makontrol. Pati itong left eye ko, galaw siya ng galaw na ang hirap kontrolin. Galaw siya ng galaw. No, sabi ko doon sa kaibigan ko, sige, kapahinga muna ako. Paalam ako doon sa mga kasamahan ko na hihiga muna ako sandali. Pumunta ako sa likod ng machine, humiga ako. Pag side view ko, nagulat ako kasi mabilis akong dumapa. Sabi ko, ba't ganun? Nakinabahan na ako kasi sabi ko, iba na to. Ano na itong nangyayari sa akin? Hindi nag-break time, 3 o'clock. Babot po ako ng break time. Tapos, kasi nag-yoyosi ako eh. Nag-yoyosi ako, sinindihan ko. Pero nung hindi ko na itong hawak ko lang siya dito, ginaganon ko, ayaw na umangat ng kamay ko. Tinulungan ko pa siya ng kanan ko. Ginawa nung isa kong kasamahan, hinampas niya yung kamay ko. Sabi niya, tigilan mo na yan. Iba na ang mo. Tapos sinamahan nila ako, humingi sila ng biogesic sa HR. Nung pala yung HR pala namin, nakatingin sa CCTV, nakikita niya ako. Kasi nahulog yung gamot pinulot ko pa, pero natitwist na yung paa ko, tapos nahulog ako doon sa upuan.
Pero nakuha ko pa naman yung gamot. Pero nung iniinom ko na, yung tubig, tumuturo lang siya dito, dire-diretso, hindi ko malunok. Tapos binipi nila ako kasama yung nurse at nagulat sila kasi sobrang taas ng BP ko. 200 plus something, over 170, ganun po kataas yung ano. Tapos ayun, nag-ready sila ng ano, dadalhin ako sa pinakamalapit na ano kasi wala daw silang gamot para sa ano, sa ganung kataas na BP. Meron pinakamalapit po dun sa labas ng industrial dun sa Muntinlupa. Kung tawagin ay Biato, parang paanakan yata. Doon nila ako dinala. Pagkaba namin doon, gamit yung sasakyan ng company. Yung sumulubong sa amin ng doktor, ang sabi, bakit dito nyo dinala yan? Na-stroke na yan. So, nagulat ako kasi hindi ko alam yung mga naranasan ko kaya pala ganun, na-stroke na ako. So, iniisip ko parang ending ko na nun. Pero sinitiskan pa po ako doon sa hospital ano. Sinitiskan ako, tapos nakita nila na may pumutok na ugat na kasing laki daw. Yung pang ay sinabi sa akin na kasing laki daw ng 5 piso yung dugo dito sa may ibabaw sa right side. Tapos lagi nila akong ginigising doon. Kasi alam niyo po yung pakiramdam, ayoko na kung ako lang yung nakaranas nun. Yung alam niyo yung gustong gusto ko nang matulog, yung nilalabanan ko, ganun yung pakiramdam ko nun. Pero ginigising nila ako ng ginigising kasi daw magdidire-diretso kapag nakatulog ako. Tapos pinasabihan ko na sa mga kasamahan ko na i-check yung asawa ko. Pero wag sabihin na na-stroke ako. Sabihin lang na high blood ako. Kaya yung asawa ko nagulat din nung pagdating na ang akala daw niya akala niya high blood lang ako. Hindi niya alam na gano'n na pala yung kalagayan ko. So, ayun. Bali, sa akin po, alam niyo, kasi kung anuhin ko pa yung mahaba pa yung kwento maabot ako, 3 weeks ako sa hospital po Kaya pa mga kaganapan doon. So, hindi ko masyadong ma-explain na lahat kasi, alam niyo yung parang kantutang, yung hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari. Yung parang, ano po, so bali ang narutunan ko lang talaga, yung lesson na narutunan ko, huwag natin abusuhin yung sarili natin. Alagaan natin katawan natin kasi pag nagkasakit tayo, ang hirap. Napakahirap po lalo kung tayo wala tayong kwarta pang paggamot. Yung mayayaman na pa nagkasakit minsan kahit mapera ka, pag tinamaan ka ng sakit, di ka rin naliligtas So mapakahalaga na alagaan natin sarili natin. Mas maganda na meron tayong magandang kalusugan para humabay buhay natin. Pero yun po mga natutunan ko, halos lahat ng mga bisyo tinanggal ko na. At halong-lalo po sigarilyo kasi yan po talaga big factor ng pagkakastroke ko. Kaya po sa mga iba dyan na naninigarilyo pa, please po tigil nyo na yan. Sa ngayon wala po yan, pero unti-unti yan dumadaloy po sa mga ugat yan. Hanggang magkukos po ng ano yan, ng bara. So, ayun lamang po. Hanggang sa susunod ko po ulit na video. Masasabi ko lang po, mag-ingat tayo palagi. Inumin natin yung maintenance natin. Laban lang tayo kahit anong mangyari. Hanggang sa muli po. Bye-bye mga ka-stroke. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어